Magandang araw po sa inyo mga pre. At ngayon ay pag-uusapan po natin itong pangungopia po ni Sara Duterte. Kasi kahapon po, no, nagpunta po siya diyan sa Senado at nagbigay po ng kaunting, alam mo yon, yung panggulat niya sa tao na akala naman niya, magugulat po yung mga Pilipino. No, kasi itong si Sara Duterte mga pre ay, ano siya, no, nagpunta po talaga ng Senado. Hindi po para mag-attend ha ng impeachment trial laban sa kanya, kundi para lang magpakita doon at meron daw siyang pakay. No, so ito po yung itopic natin ngayon. Kasi meron po siyang sinabi kahapon. Ano po yung sinabi niya? In this bloodbath, in this blood joining, I will be blooded but unbowed. Yun po yung sinabi, eksaktong sinabi po ni Sara Duterte. Maikli lang po, na pinalakpakan naman po ng mga DDS na hindi po naiintindihan yung kanilang leader. No? Kahit yung leader nila, hindi po nila naiintindihan yung sinasabi. No? Kahit yung leader nila, hindi rin nakakaintindi sa kanyang sinasabi. Diba? So, eto na mga pre, no? Alam nyo ba, etong sinabi ni Sara Duterte ay galing po ito sa isang tula mga pre, no? Nakinopya lang po ni Sara Duterte. Ang nakakapagtaka nga po dito, lawyer pa daw itong si Sara Duterte. Pero bakit ganon? 'Di ba? Sabi ni William Ernest Henley noong 1875 mga pre, my head is bloody but unbowed. Sabi naman ng isa dyan, na si Sara Duterte, I will be blooded but unbowed. Oh. So, ito po yung tinatawag na kinapi-paste lang po ni Sara Duterte. Hinak lang po ni Sara Duterte yung tula. Pati ba naman sa lines, kailangan confidential din, Sara Duterte? Oh, pati yung credit, kailangan i-confidential. Ganun ba yon? Kung pati simpleng quotes, hindi mo kayang maging tapat, no? Paano pa kaya sa mas malaking bagay? Oh, 'di ba? Na dapat ipaglaban Sara Duterte. Oh. Kasi yung original hindi ikaw Sara Duterte, 'di ba? So kayo po ano po yung masasabi nyo dito mga pre? Kasi ang tula po na to ay hindi po si Sara Duterte talaga yung gumawa. Kinapi-paste lang po. Ito po yung tinatawag na plagiarism mga pre. Plagiarism. So ano po ba yung plagiarism? Ang plagiarism ay paggamit ng salita, ideya, pananaliksik. Para po ito mga DDS, makinig kayo. O ano po ang plagiarism? Uulitin ko po. Ang plagiarism ay paggamit ng salita, ideya, pananaliksik, larawan, o iba pang gawa ng ibang tao na parang ikaw ang may akda. Nang walang tamang pagkilala o yon, yung hindi mo sasabihin sa iba. No, kung saan galing, kanino galing, parang ipapamukha mong sayo. Bigyan ko kayo ng halimbawa mga pre. Kinopya ang isang talata mula sa artikulo o libro at ipinasa na parang sariling sulat. 'Di ba? Yan po yung example dyan. Gumamit ng eksaktong quotes. Nang walang panipi at walang pagbanggit sa pinagmulan. 'Di ba? Kaunting binago ang mga salita. Ito yung ginagawa ngayon ni Sara Duterte, no? Kaunting binago ang mga salita. Ang tawag dyan, paraphrasing. Pero hindi pa rin kinilala ang orihinal na may akda. Ayun. Di ba? Gumamit ng larawan, graph o presentasyon nang walang pahintulot o attribution kung kinakailangan. Yun po yung mga example, sinasabi ko lang po dito. Hindi lahat ng paggamit ng gawa ng iba ay plagiarism. Hindi naman po lahat. Halimbawa, kung gagamit ka ng direktang sipi na may panipi at babanggitin ang pinagmulan, hindi yon plagiarism mga pre, ano? Kung ipapaliwanag mo ang ideya sa sarili mong pananalita at kikilalanin mo ang pinanggalingan, hindi rin po yon plagiarism. Pero dito po kasi sa ginawa ni Sara Duterte, hindi niya po pinakilala. Hindi man lang niya sinabing, inspired po ako dito sa taong ito. Kaya hiniram ko muna yung tula at binago ko lang ng kaunti. Diba? Wala naman pong ganon si Sara Duterte.
Wala naman pong sinabing gano'n. Bagkos, gusto niyang isipin natin mga pre, na sa kanya galing yun. Ideya niya yun. Di ba? Ang nakakahiya po dito, Vice President ka. Vice President ka, tapos sabi nga ng mga didilis dyan na matalino ka daw. 'Di ba? At matalino din daw yung mga lawyers mo na nakapaligid sa iyo ngayon. Pero ang tanong, bakit nagkaganito ka, Sara Duterte? Hindi ka man lang naturuan ng iyong lawyers. Lawyers ka na nga, may kasama ka pang lawyer. Lawyer ka na nga, may kasama ka pang lawyers. Hindi ka man lang naturuan ng tama, Sara Duterte. Nakakahiya po ito. Bilang Vice President, partida Vice President ka pa lang. Pero kailangan ba nating i-accept itong ganitong klasing palabas mo, Sara Duterte? Anong sabi mo? In bloodbath, in this blood joining, I will be blooded but unbowed. Ano po yung sabi ng original? Under the blood joinings of chance, my head is bloody but unbowed. Yun po yung original, mga pre. No? Oo, sinabi po yan ni Ernest Henley noong 1875. So kayo po, ano po yung inyong opinion dito kay Sara Duterte? Nakakatuwa po ba o nakakahiya? Kasi ako po, bilang isang Pilipino, okay lang sana kung isang ordinaryong Pilipino ka lang na mag-plagiarism. Mali pa rin yan, ano? Mali pa rin. Pero kung ikaw ay Vice President na, mas malala po ito. Kasi mapapahiya po ang Pilipinas. 'Di ba? Mapapahiya po tayo. Tayo mga Pilipino. Ang kahihiyan ni Sara Duterte ay kahihiyan po natin lahat. Ang kapalpakan ni Sara Duterte ay kapalpakan po natin lahat. Kaya natatawa na lang po ako sa mga DDS na nagsasabi diyan na ang galing-galing daw ni Sara Duterte. Ano ba? Magaling mangopya? Magaling gumawa ng kwento? Ano ba? Hindi ko maintindihan po. Paliwanag niyo yung salitang katalinuhan ni Sara Duterte sa akin. Iintindihin. Kami na po yung mag-a-adjust. Ang galing-galing daw ni Sara Duterte. Ang ganda-ganda. Ang nakakapagtaka dito, mga pre, sa mga DDS na to. Pag nasagasaan mo sila, pag tinamaan mo sila, manlalait. Di ba? Ang layo. Pag ikaw ay nanlait ka na, ibig sabihin, talunan ka. Di ba? Oh. Ito ngayon, ano kayang nararamdaman ngayon ng mga DDS na mga taga-suporta ni Sara Duterte na si Sara Duterte pala ay nagnakaw ng 1 tula? Hindi man lang nagbigay ng credit doon sa talagang may-ari, no? Binago pa ni Sara Duterte para hindi magmukhang halata. Pero sa panahon ngayon, Sara Duterte, matalino na ang mga Pilipino. 'Di ba? Hindi mo na kayang utuin. Oh. Meron na nito ang mga Pilipino, Sara Duterte. Nakakatulog ka ba sa iyong ginagawa? 'Di ba? Ngayon alam ko na po ang purpose ni Sara Duterte. Kung bakit siya nagpunta doon sa Senado. Hindi para mag-attend ng impeachment trial, Pero ngayon alam ko na bakit siya nandun. Para lang sabihin yung word na to. Okay? Uulitin ko ano yung kaya siya nagpunta doon para lang ito sabihin. Itong kahihiyan na to, no? In this bloodbath, in this blood joining, I will be blooded but unbowed. Yun lang po yung purpose niya kaya nagpunta siya sa Senado. 'Di ba? Para ipagmalaki sana niya, kaso mukhang siya pa yung napahiya po dito. Oh, siya po yung napahiya at tayo naman yung tumawa. 'Di ba? Grabe, Sara Duterte. Akala ko pa naman meron ka nito. Pero paano na 'yan? Pinapangarap mong maging presidente ng Pilipinas, pero mukhang hindi ka qualified na maging presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi dito pa nga lang, wala na. Ayaw po namin ng presidente na mahilig mangopya. Ang gusto po namin yung may organic na talino talaga. O yung organic, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang gusto namin na Pangulo. Ayaw namin ng nangungopya lang sa school. Ayaw namin ng mahina yung utak. Ayaw namin ng mahina yung pag-intindi. Ha? Kasi kawawa ang Pilipinas kung ang mamumuno tulad mo, Sara Duterte. Real talk to. Wala nang paligoy-ligoy pa. 'Di ba? Kami mahal namin yung bansang Pilipinas as ordinaryong Pilipino lang, no?
mahal namin. Kaya kami nakikiramdam kung sino talaga yung dapat iluklok dyan o iboto. At Sara Duterte, maniwala ka, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yung susuportahan namin. Dito pa nga lang, pinatunayan mo na wala ka ng kakayahang maging presidente. Dito pa nga lang, Sara Duterte, pinatunayan mo na isa kang disgrasya sa Pilipinas in case na maging presidente ka. Pero ngayon pa nga lang, disgrasya ka na vice president ka pa lang. How much pa kaya kung president ka? Pero mukhang malabo na yon. Diba? Kayo po mga pre, ano po yung inyong opinion dito sa video ito? And comment down below para naman mabasa po natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon at opinion dito sa video ito. Ayan. At syempre, kompleto po yan. May TikTok po tayo. May Facebook po tayo mga pre. At yun na, no? Dalawa po ang ating Facebook page. Ballpoint Man 2.0 at Ballpoint Man 3.0. I-share po natin ang video ito, mga pre, no? So, kita-kits po sa susunod na video. Ingat po kayo lahat. Magandang araw po.